All about ham ang ating usapan at sa pagkain ito, marami pa tayong matututunan. Kaya ipagpatuloy po natin ang masarap na tsikahan. Bago ipagpatuloy ang masarap na kainan, balik muna tayo sa paggawa ng ham. Kung nabitin kayo sa nauna nating tsikahan, narito na ang continuation. Mula sa smokehouse kung saan pinainitan ng ham, dinadala ito sa tinatawag nilang airing rack. Dito pinapatuyo ang ham sa loob ng 3 araw. Kailangan kasi patuyo siya, may labas doon sa smokehouse para isabit din dahil para siya makatulo at saka maging tuyo siya bago ipasok sa storage. Kasi pag medyo basa, madali lang siyang amagin doon sa loob ng storage. Matapos matuyo, pwede na itong stock sa storage ng hanggang 1 taon. Kung kailangan ng ipadala sa pamilihan ang mga ham, ibabalik daw muna ito sa planta. Kailangan itong ibabad sa tubig for 18 hours para maalis ang alat. At para siguradong malinis, binabrush pa ang mga ham saka binabanlawan. Sa kawarin ang tuloy ng mga ham na ito. Dito iluluto ang karne ng 5 oras sa mixture ng tubig, asukal, laurel at iba pang pampabago. Kailangang tanggalin ang balat ng baboy at lagyan ng asukal ang taba nito bago plantsahin sa bakal na may baga. Ayan, at ready for delivery na ang mga ham. Pumapatak na 1,250 pesos per kilo ang presyo ng ham kung may kasamang buto. Mas mahal naman ang boneless version nito sa presyong 1,375 pesos per kilo. I'm sure natakam kayo sa proseso ng paggawa ng ham. Kaya ito ang isa pang hamtastic recipe na inyong kagigiliwan. Pasok, Chef Winston! So ngayon naman, gagawa tayo ng mala eggs benedict. Tinatawag natin tong ham and eggs cup. Kaunti lang ang sangkap nito, ang itlog, asin, paminta, parsley, spring onion, basil leaves at syempre ang ham. Hamon de bola ang gagamitin ni Chef para sa dish na ito dahil kailangang mag-swak ang ham sa bilog na hugis ng cup. Dapat walang butas kasi lalagay natin siya dito sa mold. Kung butas siya, yung egg na lalagay natin, mapupunta siya dun sa mold natin. Kaya mas maganda kung walang butas. Pahiran ang mga mold ng mantika at ilapat ang ham sa loob nito. Lagyan ng itlog ang loob at timplahan ng asin at paminta. Budburan din ng parsley, spring onions at chopped basil saka i-bake for 10 to 15 minutes. So ito na siya, ang ating ham and egg cup. Ang mala eggs benedict dish na ito, pasok na sa budget na 90 pesos para sa 3 tao. Kasabay ng pagdalo namin sa ham factory, nakilala rin namin ang mga tao sa likod nito. Ito yung bread and butter rin namin. So dito rin kami kumukuha ng yung kasi I have 5 children So yung pang school nila, pang everyday life. At ngayong Pasko, ang mahalaga sa kanila, hindi lang ang kita, kundi ang pagbibigay ng trabaho sa iba. We hire a lot of people for December operations. Parang we can see na also, we help them out kasi pag Christmas season, meron na silang money. So parang ang saya. Ayun, parang lagi kami may ham, kahit hindi Christmas, may ham kami. Ganun, yun. And yun, napasaya siguro sa amin nung bata ko. Talaga namang patok na patok ang ham tuwing Pasko. Sa paghahanap namin ng murang ham, napadpad kami sa Quiapo kung saan mabibili ang whole leg ham for 950 pesos per kilo. Available din ang hamon de bola o yung pigyan ng baboy na walang buto. Mapapansing mas tuyo ang ham na ito dahil na-preserve at napatuyo ito sa asin. Ito ang kilalang proseso ng paggawa ng Chinese ham, kaya naman maalat ang lasa nito. At para malaman kung paano mamili ng ham, handog ni Chef Winston ang ilang mga dapat tandaan. Pagka bibili tayo ng ham, maganda na sa supermarket, maganda na i-check muna natin yung expiration date and yung manufacturing date. Kasi dito magde-determine kung gaano katagal natin pwede i-store yung ham natin.
Tip pa ni Chef, matapos hiwain ng ham, ipasok ito sa sealed container bago ilagay sa chiller. Sa ganitong paraan, mape-preserve daw ang freshness at pagka-juicy ng ham. Maging sa tamang paghihiwa ng ham, may payo rin si Chef. Siyempre, pagka ini-slice na natin yung ham, maganda lagi na from top, ibig sabihin yung fat niya papunta dun sa meat. So, ito yung tamang fiber cut ng ham. So, pagka tama yun, hindi tayo magkakaproblema na yung ham natin nagkakaroon ng flaws. O mga mami, baunin nyo ang tip na yan kasabay ng panghuli naming recipe. So, ngayon, magluluto naman tayo ng isang warm dessert. So, tinatawag natin tong ham stuffed apple. Kailangan para rito ang ham, pasas, butter, mixed nuts, mansanas, brown sugar at apple juice. Unang hiwain ang ham into cubes. Kumuha ng isang mixing bowl at ilagay rito ang ham, pasas, butter at mixed nuts. Haluin ng konti. Ihalo na rin ang maliliit na hiwa ng mansanas at ang brown sugar. Kanina, in-scoop ko na yung apple. So, ang ginawa ko is tinanggal ko muna yung pinaka-core niya. Pagkatapos gumamit ako ng kutsara. So, para lang in-scrape ko lang siya, parang hinukay ko lang yung loob niya. Tapos nag-form ako ng isang core sa loob. Palamanan ng ginawang mixture ang loob ng mansanas. Lagyan ng ilang kutsarang apple juice ang loob ng mansanas para hindi ito mag-discolor. Pwede nang i-bake ang dessert for 10 to 15 minutes. So, eto na siya, ang ating ham-stuffed apples. Ito'y perfect dessert ngayong Christmas. A warm dessert para sa buong pamilya. So, ang tip ko lang dito, scoop muna natin yung stuffing niya and then after that, kainin natin yung fruit. Ang warm dessert na ito may hahanda sa halagang 180 pesos para sa 3 tao. Matapos ang masarap na lutuan, minsan may natitirang balat, buto at meat scrap, di ba? Kaya naman ito ang aming dagdag idea. Ang scrap mula sa hiniwang ham, pwede niyong gawing topping sa sinangag, healthy salad, at maging sa spread ng tinapay. Samantalang ang balat ng hilaw na ham, pwedeng ihawi na malang barbecue o kaya'y sizzling sisig. At ang buto, hindi magpapatalo dahil perfect itong pampalasa ng ulam o sabaw. Tiyak na nabusog kayo sa katakam-takam na ham. Pero bago ang ingrandeng handaan, ito ang pabaong kaalaman. Ang good news naman sa ham is rich ito sa protina, sa iron, vitamin B complex, rich naman to sa nutrients. Well, meron tayong dapat limited intake, no? So, wag naman sana tayong to go beyond 2 slices per serving. Bit-bit ang mga recipe at impormasyong pinagbibidahan ng ham, sigurado na sa darating na Noche Buena, mabubusog ang buong pamilya.